What's up guys? This is Albert and welcome back sa ating channel. For today's video guys, i-re-unbox natin itong action camera na nabili ko sa Shopee sa murang halaga. Titingnan natin kung ano yung mga feature nito at kung ano yung laman ng box. Actually, nabuksan ko na to and gusto ko lang i-re-unbox para sa inyo guys, para makita nyo. And then titignan natin yung feature ng camera. Titest din natin siya sa kalsada. So first thing first, ang pangalan pala ng camera na to ay OSEC S60 siya. So buksan na natin. Ito muna buksan nyo ay yung mismong camera. Nakalagay siya sa waterproof case. Yan. So ito na yung mismong camera niya guys. Maliit lang pala siya. Ayan. Sa loob nakalagay na rin yung battery niya. Ito pala guys, nabili ko sa Shopee sa halagang 3,300 plus. So, yung laman ng second box ay mga mount. Yan. So, meron din siyang remote. And then, ito yung mga laman ng second box. Meron siyang parang strap. Ito charger, Type-C na charger. Ito pang mount sa handlebar sa bike or sa motor. Tapos ito mga fittings ata tawag dito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ito yung ginagamit sa pang hold dun sa camera. Kung ima-mount mo siya sa kung saan. At saka ito. And ito yung frame niya guys. Yan. Kasi yung waterproof na case niya, hindi mo siya masasaksakan ng charger or headset pagka gamit mo to. So, meron siyang kasamang ito, frame. And then may ganyan, hindi ko alam yan. Ito, extrang takip ng waterproof. So, mga mount, another mount. Ayan. So, yan yung laman ng box. Buksan na natin yung camera. Titignan na natin yung feature ng mismong camera. So, sa camera guys, ito yung makikita natin sa labas. Yan, may screen na rin siya sa front. And sa taas, nandyan yung mode. Tapos, okay button. Sa right side ay up and down button. Tapos, sa left side, dito yung SD card mount. Tapos, Type-C. Tapos, itong isa, HD out sabi dito. So, hindi ko pa alam kung para saan yan. Pero, itong Type-C, dyan may sasakyak yung charger at microphone. Pag i-open natin, pindutin lang natin ng matagal yung mode button. So, ayan na yung screen niya. So, ang una nating susubukan ay yung front. So, para magamit natin yung front, pindutin natin itong arrow down button ng long press. Ayan. So, automatic, nalipat na siya sa harap. So, balik natin sa likod. Pindutin ulit natin yung arrow down. So, tignan natin yung feature ng camera na to guys. So, sa setting tayo. Setting. So, ang unang-una is yung video resolution. Meron siyang resolution na 4K 60 frames per second. Mamaya susubukan natin lahat yan. 4K 30 frames per second. 2.7K 60 frames per second. Ayan. And so on and so forth. Ayan. Nakikita nyo naman guys. Ayan. Pinakamababa is 720p 60 fps. Sunod ay meron din siyang EIS. Ayan, image stabilization. Naka-open na siya kasi ginamit ko na nga siya. And then voice record, naka-on na rin siya. Tapos sunod, wind noise reduction. May wind noise reduction din siya. So, dito na tayo sa setting, guys. Ayan. So, sa setting, meron siyang sound. Yan yung mga maririnig mo dito sa mismong camera. So, angle, meron siyang wide, medium, and narrow.
Driving mode. Effects. Sa effect, meron siyang normal, black and white, natural, negative, warm, brightness, contrast. And ayan, may driving mode din siya. Ito microphone, may external microphone siya and built-in. Dito yung external microphone niya, yan, type C. Upside down. Ito yung pag magbi-video ka na nakabaliktad, ganyan. So, screensaver. Ito yung screensaver. Habang nagre-record ka, pag umabot na ng 1 minute, mamamantay yung screen. Makakapag-save ka ng battery power. Ayun. Yan yung gamit niyan. Tapos, auto power off. Yan naman, pagka hindi nagre-record ito, tapos napabayaan mong naka-open, pag umabot ng 3 minutes, mamamatay yung system. So, power frequency, hindi ko masyadong yan, alam yan. Ito, white balance. May auto, daylight, shade, tungsten light, fluorescent. Mamaya, ititest natin yung auto, daylight, at saka shade. So, may napansin ako dito, guys. Sa white balance, pagka inopen mo pagka tinanggal mo siya sa normal, kunwari, nilagay mo sa natural yung effect niya, mawawala yung white balance. So, mag-a-appear lang yung white balance pagka naka-normal yung effect mo. Ayan, yung white balance. Date and time. Language, format system. So, meron pa dito, pindutin natin isang beses yung mood. Pupunta siya sa picture. So, tingnan natin yung setting ng picture naman. Photo resolution, 24 MP, 20 MP, 16 MP, down to 8 MP. Image quality, high, middle, low. ISO, may ISO din siya. Alright, so subukan na natin to on the road. Let's go. Alright guys, so dito na tayo sa may bakura namin. Ayan, lalabas tayo ng kalsada mamaya. And ang una nating ititest ay yung video resolution. Ayan, start tayo sa pinakamababa na lang. Ayan. 720p, 60 frames per second. Ang ingay ng mga manok guys. Okay, next setting natin sa 720p 120 fps. Hindi supported yung stabilization sa 120 fps ng 720p. Alright, next setting tayo. Dito na tayo sa 1080p 30 frames per second. Ayan. Pagka naka-on yung distortion calibration, nawawala yung image stabilization. Syempre, mas pipiliin natin to. Yan. So, i-on natin yan. Mamaya, test din natin siya pag walang stabilization.
Okay, next setting ulit. Sa resolution. 1080p, 60 frames per second. I-on natin stabilization. Same effect. Normal. Normal. Tapos white balance. White balance is naka-auto. Okay, next setting tayo ulit. Dito na tayo sa ito 2.7K 30 FPS. Tapos i-on natin stabilization. Alright, 2.7K 30 frames per second. Stabilization is on. Okay, so tapos na tayo sa video resolutions. And isusunod naman natin, ito, yung white balance. Yan, yung white balance. So since yung lahat ng video natin sa resolution is naka-auto, so ititest natin itong daylight.